Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng sausage boat. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay bread flour 500 grams, yeast 25 grams, salt 10 grams, sugar 100 grams, tubig 200 ml, skim milk powder 30 grams, butter or margarine 75 grams, at isang itlog. Ilagay na natin ang tubig, asukal, yeast, asin, itlog, gatas. Haluin muna natin ito para magsama-sama na ang mga sangkap na ating inilagay dito. Pagkatapos ay atin nang ilagay ang bread flour at ang butter or margarine. Buksan na natin ang ating mixer at hayaan natin itong mag-mix hanggang sa tuluyan ng magsama-sama ang mga sangkap na ating inilagay dito. Kapag nagsama-sama na ay okay na nga po ito at atin na pong patayin ng ating mixer. At ngayon naman ay atin na nga po itong ilagay sa ating roller. Ayan. Kailangan po kasi ito kasi po wala tayong spiral mixer. Pero kung meron po kayong spiral mixer ay okay na po yun. Hindi nyo na po kailangan gumamit pa ng roller. Papakinisin lamang po natin ito mga ka-bakers. At eto na nga po siya kapag makinis na yan. Medyo stretchable na rin po ito. Atin na nga po itong hiniwa. At pagkatapos ay papahaba po natin ito. Kailangan po natin ng timbangan. At atin na po itong hahati-hatiin sa 60 grams. Ayan, gumamit naman po tayo ng timbangan dito. 15 pieces nga lang po ang magagawa natin sa ating minix. Pagkatapos hatiin ay atin na nga po itong ibilog-bilog lahat. Siyempre, just take your time lamang po mga ka-bakers. At pagkatapos mabilog ay atin na nga po itong isi-shape ulit ng medyo pahaba. Yung parang pagong style po yung pagbibilog or pa-shape natin na gagawin natin dito. Ayan, ganyan po dapat siya mga ka-bakers. Medyo pagong size or style, tas medyo pointy ang dulo. Ayan, at ganito na nga po siya. Atin na nga po siyang inilagay sa plancha na mayroong mantika. Next naman po ay atin na nga po itong lagyan ng hugis. Pwede po tayong maglagay muna ng hugis bago po natin ilagay ang ating sausage. Ito nga po pala ay dulo ng ating rubber spatula para po mas ma-shape po. At next one, maglagay po tayo dito ng kaunting mantika. At pwede na po ating ilagay dito ang ating sausage. Isang buo nga po pala ang gagawin natin dito. Pero kung gusto niyo po siyang hati-hatiin ay okay lang din naman po. Nakadepende po kasi yan kung magkano po natin ito ibebenta. Sa mga gantong style, ang binibenta po namin ay 15 pesos. At syempre, depende na po yan sa atin. At eto na nga pong lahat. Atin na po itong ipapapahinga or ipapa-rest ng 40 to 60 minutes. Pagkatapos ng 40 to 60 minutes, maglagay na nga po tayo dito ng ating mayonnaise or cheese po sa ibabaw. Yan, depende na po yan sa inyo. Kung gusto niyo po ng mayonnaise ay okay lamang po. At kung gusto niyo po ng lagay ng cheese, ay okay lang din naman po. Ayan, at syempre para nga po mas masarap, lagyan natin ito ng mayonnaise. At the last but not the least, ay maglagay po tayo dito ng ating drizzle. Ang drizzle po natin dito ay cheese na may halong asukal sa ibabaw. Yan, para po siyang powder, pero cheese po talaga siya na may halong asukal. Tapos tinurog-durog. At yan na nga po ang kanyang itsura. Yan. Okay, mas lalo nga po itong masarap. Pero kung naglagay na po kayo ng cheese sa ibabaw, ito naman po hindi nyo na po kailangan lagyan. Sobrang sarap po talaga nito mga ka-bakers. Nakikita naman po natin kung gaano po siya kaganda. Ito na nga po, di na nga po ako makapaghintay dahil isasalang na nga po talaga natin ito. Ang oven temperature sa taas ay 170, sa baba ay 200 at ang baking time ay 12 to 15 minutes lamang. Pagkatapos nga po ng 12 to 15 minutes ay luto na nga po ang ating napakasarap na sausage boat. Ayan, eto na nga po siya mga ka-bakers. Napakaganda po talaga ng kanyang kulay. Tigit sa lahat ay napakasarap. O di po ba mga ka-bakers, may maititinda na naman po tayo. At isa na naman po sa ating pang-negosyo idea. Sobrang sulit po talaga nito mga ka-bakers. Sana po kung ito po ay ating gagawin para sa ating pamilya or ating ireregalo, tigit sa lahat ay para sa ating pang-negosyo. Kaya naman po mga ka-bakers, gawin nyo na din ha. Napapadaldal na naman po ako. Kaya nga po, ito na nga po ang ating food for the soul ngayon.
Mateo 8, verse 2 to 3. Lumapit sa kanya ang isang taong may ketong. Lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, Oo, nais ko, maging malinis ka. Gumaling at luminis nga agad ang ketongin. Amen, amen, amen mga kabakers. Huwag tayong mawala ng pag-asa at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo dahil walang imposible sa Kanya at walang sobrang hirap sa Kanya mga kabakers. Kung paanong nagpapagaling siya noong araw ay nagpapagaling at magpapagaling din siya ngayon at susunod pa ng mga panahon dahil ang ating Panginoon ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailan pa man. Wag lamang tayo mula ng pananampalataya. Sabi nga, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Basta ay ito ay nasa kalooban ng ating Panginoon dahil ayaw niya tayo mapahamak. Minsan nakala kasi natin na ito ay para sa ating ikabubuti. Ngunit ito pala ay para sa ating ikasasama. Kaya wag tayong mawalan ng pananampalataya, ng pag-asa at huwag tayong malungkot or magalit kung hindi man ito mangyari. Dahil ang gusto ng ating Panginoon ay tayo magkaroon ng buhay, magkaroon ng future na punong-puno ng blessings at punong-puno ng pag-asa at punong-puno ng pagmamahal sa ating Panginoon. Dahil mahal na mahal niya tayo. Hindi ko talaga alam kung tama ito mga kabakers. Ngunit ang lahat ng bagay sa mundo ay temporary lamang at hindi ito maglalast habang buhay. Ngunit ang pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos ay may kaakibat na biyaya. Amen, amen, amen. Kaya naman po mga kabakers, magpapaalam na nga po muna ako. Hindi ko po talaga masyadong ma-sure kung ano po yung gusto kong sabihin. Ang hirap po talaga ng hindi marunong mag-explain. Uy, paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.